Bilang isang doktor na may mahigit 20 taong karanasan, may isang pangungusap na nakita kong nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kinakailangan sa mga taong mahigit 16 taong gulang kaysa sa maraming sakit. Ito ay isang simpleng pagsusuri lamang para siguraduhin. Ngayon ay ibabahagi ko ang isang bagay na karaniwang tinalakay ko lamang sa aking mga kasamahan sa mga usapan sa pasilyo habang may hawak na kape kung saan lumalabas ang katapatan. Ang 5 pagsusuri sa bituka na pag-iisipan ko ng 2 beses bago gawin pagkatapos ng sexy at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Hindi gamit ang teknikal na salita, kundi sa lohika ng isang taong nakakita ng magkabilang panig ng barya. Bakit itong pag-amin? Dahil nakita ko ang parehong pattern na paulit-ulit. Nakita ko kung paano ang isang simpleng pagsusuri na ginawa lang, para lang siguraduhin at walang malinaw na sintomas, ay maaaring magpalabas ng isang kaskad ng takot, pagkabalisa, at mga invasive na pamamaraan na hindi dapat nangyari. Nakonsola ko ang mga taong malusog at puno ng buhay sa kanilang 65, 70 or 80 taong gulang na pumapasok sa isang klinika para sa check-up at lumalabas na parang sirang pasyente at may label na. Lahat dahil sa paghahanap ng problema na hindi naman nagpapakita at malamang na hindi na kailanman magpapakita. Ang fenomenong ito ay may pangalan, ang epekto ng kaskad. Nagsisimula ito sa isang patak, isang pagsusuri na mukhang walang kasalanan, pero ang patak na iyon ay lumilikha ng alon. Maaring ang pagsusuri ay magbigay ng maling positibo o isang incidental na pagkakita, isang maliit na abnormalidad na walang halaga, tulad ng isa pang kulubot sa balat. Pero ang modernong protokol medikal, kung minsan ay sobrang obsessed sa hindi pag-iwan ng bato na hindi naikot, ay nangangailangan ng isa pang pagsusuri. At ang pangalawang pagsusuri na iyon, na maaaring mas invasive, ay nagdadala ng sarili nitong mga panganib. Samantala, ang taong pakiramdam ay perpektong malusog, ay ngayon ay nabubuhay na may pagkabalisa sa isang posibleng problema. Ang kanyang kapayapaan ng isip ay nawawala at lahat dahil sa isang desisyon na mukhang maingat. Sa video na ito, hindi ko lang sasabihin kung alin ang mga 5 pagsusuring ito, ipapaliwanag ko ang aking klinikal na pangangatwiran. Makikita natin kung bakit para sa bawat isa ay ang balanse sa pagitan ng panganib at benepisyo ay humihilig ng mapanganib sa pagtanda. At ang pinakamahalaga, bibigyan ko kayo ng mga susi na tanong na dapat ninyong itanong sa inyong doktor upang kunin ang kontrol sa inyong kalusugan. Pansinin, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa doktor, kahit na ano. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mas matalinong at makataong medisina, isang nauunawaan na pagkatapos ng Exentio, ang kalidad ng buhay ay hindi dagdag. Ito ang pangunahing layunin. Kaya kung handa na kayong maunawaan ang hindi laging nasasabi tungkol sa mga check-up sa bituka, manatili kayo sa akin. Magsimula tayo. Una, ang pagsusuri na hari at ang kanyang mga nakatagong panganib. Ang unang pagsusuri sa listahan ay, walang duda, ang pinakasikat. Ito ang pamantayan ng ginto para matukoy ang kanser sa bituka. Isang pagsusuri na nagligtas ng buhay at inirekomenda halos sa lahat mula sa 45 o 15 taong gulang. Malinaw kong sinasabi ang kolonoskopiya at gusto kong maging tapat, ang kolonoskopiya ay isang kahangahangang kasangkapan sa tamang tao at sa tamang oras. Ito ay diagnostic at therapeutic. Pinapayagan hindi lamang makita, kundi alisin ang mga pulip bago ito maging problema. Kaya, bakit ko ito isinama sa aking listahan ng mga pagsusuri na seryosong tatanungin ko sa sarili ko na gawin ng routine pagkatapos ng iksinta at malamang natatanggihan pagkatapos ng 75 kung walang sintomas? Ang sagot ay hindi sa pagsusuri mismo, kundi sa kung paano nagbabago ang equation ng panganib at benepisyo sa edad. Ang lohikal na desisyon sa FIMV2 ay maaaring maging mapanganib na pustahan sa Uchinchi. Una, ang paghahanda. Sino man na nakaranas nito ay alam na ito ay isang paghihirap. Ang infernal na paglilinis gamit ang litro-litrong laxative ay hindi lamang hindi komportable. Sa isang nakatatanda, maaaring mapanganib. Ang panganib ng dehydration ay totoo. Ang pagkawala ng electrolytes ay maaaring magdulot ng arrhythmia o pagkalito. Nakita ko ang mga nakatatandang pasyente na natumba sa gabi, tumatakbo sa banyo at natapos na may bali sa balakang. Nagsimula tayong gustong pigilan ang cancer sa hinaharap at natapos na may emergency sa kasalukuyan. Pero ang tunay na nakatagong panganib ay ang pamamaraan mismo. Isipin ang inyong bituka bilang isang hose. Sa 30 ito ay flexible at matibay. Sa OT ito ay mas parang lumang hose na matagal na sa araw.
mas matigas, mas manipis, mas marupok. Ngayon isipin na ipinasok natin ang endoscope at ini-insufflate ang hangin upang makita ng maayos. Sa isang batang bituka walang problema. Sa isang matandang bituka, ang panganib ng perforasyon, bagaman mababa sa 0.1% hanggang 0.3%, ay nagiging nakakatakot na posibilidad. Ang perforasyon sa bituka ay isang major surgical emergency na madalas ay nangangailangan ng operasyon, posibleng colostomy, ang sikat na bag, at isang pagbawi na maaaring magnakaw ng kalayaan ng isang nakatatanda magpakailanman. Pagkatapos ay ang sedation. Sa mga nakatatanda, ang katawan ay nagpoproseso ng gamot ng mas mabagal. Ito ay nagpapataas ng panganib ng pagbagsak ng presyon, pagkalito pagkatapos ng pamamaraan at maging heart attack o stroke. Sa wakas, at ito ay susi, pag-usapan natin ang tunay na benepisyo. Ang layunin ay pigilan ang kamatayan dahil sa cancer sa bituka, pero mula sa maliit na polyp hanggang sa invasive na cancer ay karaniwang tumatagal ng maraming taon, madalas isang dekada o higit pa. Ang mga gabay medikal tulad ng sa US Preventive Services Task Force at USPSTF ay kinikilala ito. Kaya inirerekomenda nila ang screening hanggang 75 taong gulang. Pagkatapos nito, sa pagitan ng 76 at 85, ang desisyon ay dapat i-personalize. Bakit? Dahil kung ang isang tao na 82 taong gulang ay may mas mababang pag-asa sa buhay kaysa 10 taon dahil sa ibang kondisyon, ang benepisyo ng pag-alis ng polyp na maaaring tumagal ng 50 na taon upang maging mapanganib ay, sa praktikal, wala. Ipinapailalim natin ang taong iyon sa mga agarang panganib upang pigilan ang isang hypothetical na panganib na malamang na hindi kailanman mangyayari. Naalala ko ang kaso ni Mang Lando, ay 41 taong gulang, isang hobbyist na hardinero na may maayos na kontroladong puso. Ang kanyang doktor ay nag-insist sa isang rutinang kolonoskopya. Ang paghahanda ay nag-iwan sa kanya na pagod. Sa panahon ng pamamaraan ay inalis ang isang benign polyp, pero sa pagbawi ang kanyang presyon ay bumaba ng husto, na natapos siya sa intensive care sa loob ng 3 araw. Lumabas siya sa ospital na mahina at tumagal ng 2 buwan bago bumalik sa kanyang hardin. Ang resulta, isang polyp na walang halaga. Si Mang Lando ay humarap sa isang mortal na panganib dahil sa isang walang saysay na pagkakita. Kaya, ano ang matalinong alternatibo? Hindi ito pagtatago ng ulo, ito ay pumili ng mas kaunting invasive na screening. Ang mga pagsusuri tulad ng fecal immunochemical test o FIT na naghahanap ng okultong dugo sa dumi ay isang mahusay na opsyon at inirerekomenda ng mga gabay. Ginagawa ito sa bahay, walang paghahanda at walang panganib. Kung negatibo, mabuti. Kung positibo, saka lamang isasaalang-alang ang kolonoskopya dahil ngayon ay may mabigat na dahilan upang tanggapin ang mga panganib. Ang matalinong pag-iwas ay hindi ang paggawa ng higit pa, ito ay ang paggawa ng tama sa tamang oras. 2, ang maling seguridad ng virtual na bituka. Ang pangalawang pagsusuri sa aking listahan ay tunog na parang perpektong solusyon, ang computed tomography colonography. CT o kilala rin bilang virtual colonoscopy. Ang pangako ay nakakaakit, isang buong sulyap sa inyong bituka nang walang endoscope o sedation sa loob ng 50 na minuto. Isang tagumpay ng teknolohiya, hindi ba? Dito ako nagtaas ng malaking pulang bandila. Ang virtual colonoscopy ay, sa aking opinyon, isang klasikong halimbawa ng masyadong maganda upang maging totoo, lalo na sa mga nakatatanda. Una, hindi ito ganoon ka non-invasive. Ang paghahanda ay halos pareho, ang paglilinis ng bituka na may lahat ng panganib nito. Bukod pa, upang maging maganda ang larawan, kailangang i-insufflate ang hangin sa bituka sa pamamagitan ng tubo sa rectum. Ito ay hindi komportable at bagaman minimal, may panganib ng perforasyon. Ang tunay na Trojan horse dito ay ang radiation. Ang isang CT scan ay hindi simpleng X-ray, ito ay daan-daan. Ang dosis ng radiation ay makabuluhan at ang panganib nito ay cumulative sa buong buhay. Ang pagdagdag ng isang makabuluhang dosis para lang siguraduhin sa isang nakatatanda na ang katawan ay mas mabagal mag-repair ng cellular damage ay isang desisyon na hindi ko basta-basta ginagawa. Pero ang pinaka-frustrating na problema ay ang mga maling positibo at incidental findings. Ang scanner ay napakadetalyado na nakikita ang maliliit na bagay, mga pulip na 3 milimetro, mga fold na mukhang polyp o mga tira ng dumi. At ano ang mangyayari kapag ang ulat ay nagsasabi ng dudang imahe? Dito nag-uumpisa ang epekto ng kaskad. Inirerekomenda ng ulat ang korelasyon sa optical colonoscopy. Eksakto.
ang pagsusuri na sinusubukan mong iwasan. Ngayon kailangan mong gawin ang kolonoskopiya, pero may dagdag na pagkabalisa na wala ka noon. At huwag nating kalimutan ang extracolonic findings. Nakikita ng CT ang atay, bato, pancreas. At sa edad ay halos siguradong lilitaw ang maliliit na cyst o benign nodules. Ito ay parang internal na uban, pero kapag nasa ulat na, nabubuksan ang kahon ni Pandora. Maliit na nodule sa bato ay iminumungkahi ang ultrasound. Hepatic cyst ay inirerekomenda ang MRI. Bawat pagkakita ay humihila sa iyo ng higit pa sa lungga ng defensive medicine. Bukod pa, ang virtual colonoscopy ay may fundamental na disbentaha. Ito ay diagnostic lamang. Kung ang tradisyonal na colonoskopiya ay nakakita ng polyp, inaalis ito agad. Sa virtual, kung may nakita, ang resulta ay tawag para ischedule ang tradisyonal na colonoskopiya upang alisin ito. Nakapagdaan ka na ng 2 paghahanda at 2 pamamaraan. Ang aking payo, kung walang sintomas, magsimula sa pinakasimple at ligtas, tulad ng FET test. Natapos na nating suriin nang malalim ang 2 pagsusuri at umaasa akong ang impormasyong ito ay nakakatulong sa inyo. Tinatanong natin ang mga ideyang malalim na nakatanim at ang aking layunin ay bigyan kayo ng kapangyarihan ng kaalaman. Kung nagustuhan ninyo ang diskarte na ito ng mas may kamalayan na medisina, hinihiling ko ang isang maliit na kilos na lubhang nakakatulong sa channel na ito. I-like at isaalang-alang ang pag-subscribe. Sa ganitong paraan ay sinasabi ninyo sa YouTube na mahalaga ang content na ito at pinapayagan ninyo akong magpatuloy sa paggawa ng higit pang mga video tulad nito. Ito ay mabilis, libre at nangangahulugan ng mundo sa akin. Maraming salamat. Ngayon ay ipagpatuloy natin sa pangatlong pagsusuri. Isa na mukhang mula sa science fiction, pero may trick. 3. Ang gumagalaw na capsule at ang panganib ng pagka-stuck. Ang pangatlong pagsusuri sa aking listahan ay mukhang mula sa pelikula ng science fiction, ang capsule endoscopy. Nilulunok ninyo ang isang pill na talagang isang mini camera at ito ay naglalakbay sa buong inyong digestive tract na kumukuha ng libu-libong larawan. Tunog na kahanga-hanga, di ba? Ito ay mahusay para sa pagsusuri sa maliit na bituka. Pero may malaking pero? Ang paggamit nito bilang screening o para sa malabong sintomas sa isang nakatatanda ay nagpapahilom sa akin ng balahibo. Ang dahilan, isang panganib na isang bangungot na ang capsule ay ma-stuck. Isipin ninyo, ang capsule ay walang motor. Gumagalaw ito sa paggalaw ng inyong bituka. Sa isang batang tao ay karaniwang lumalabas ng walang problema, pero sa isang nakatatanda ang transit ng bituka ay mas mabagal. Bukod pa, mas malamang na may mga lugar ng narrowing, stenosis na hindi napansin. Ito ay maaaring dahil sa lumang pamamaga, diverticula, nakaraang operasyon o chronic na paggamit ng anti-inflammatory. At ano kung ang ating gumagalaw na pill ay dumating sa isang narrowing at hindi makadaan? Ito ay nananatili. Ang pangkalahatang incidence ay mababa, 1.2%. Pero ang panganib ay tumataas ng husto sa mga nakatatandang pasyente. Kapag nangyari ito, ang capsule ay nagiging foreign body na nagdudulot ng intestinal obstruction. Ang paghawak sa retained capsule ay hindi madali. Kung minsan ay nangangailangan ng komplikadong pamamaraan upang alisin ito sa enteroscopy. At kung iyon ay mabigo o may malubhang obstruction, ang tanging solusyon ay ang operasyon. Oo, isang abdominal surgery upang iligtas ang isang kamera na kasing laki ng pill. Para sa isang 80 taong gulang, ito ay maaaring mapaminsala. Naalala ko si Aling Elena, 78 taong gulang, bahagyang anemia. Ang kanyang doktor pagkatapos ng negatibong basic tests ay humiling ng capsule endoscopy upang tingnan. Sa ikatlong araw, si Aling Elena ay may malubhang sakit sa tiyan. Ang capsule ay na-stuck. Lumalabas na may stenosis siya na hindi kailanman nagbigay ng sintomas. Natapos siya sa operating room. Ang operasyon ay matagumpay, pero ang pagbawi ay brutal. Ang anemia ay dahil sa kakulangan ng iron. Isang simpleng suplemento ang mag-aayos ng lahat. Bukod pa, tulad ng virtual colonoscopy, ang capsule ay diagnostic lamang. Kung nakakita ito ng anumang bagay, hindi ito makakakuha ng biopsy o magamot ito. Halos palaging kakailanganin ang isa pang pamamaraan. Kaya para sa akin, ang capsule ay kasangkapan ng mga espesyalista para sa mga tiyak na kaso, tulad ng aktibong pagdurugo na hindi alam ang pinagmulan. Hindi ko kailanman isa sa alang-alang ito bilang unang linya ng pagsusuri sa isang nakatatanda. 4. Isang labi ng nakaraan na may kasalukuyang panganib.
Ang ika-4 na pagsusuri ay isang tunay na dinosaur ng radiology. Nakakagulat na ito ay ginagamit pa rin sa ilang lugar. Tinutukoy ko ang barium enema o contrast enema. Ang pamamaraan ay kasing hindi kaaya-aya ng tunog nito. Nangangahulugan ito ng paglalagay ng makapal at barium na likido sa bituka sa pamamagitan ng rectum. Ang pasyente ay kailangang pigilan ito habang kinukunan ng x-ray sa iba't ibang posisyon. Maniwala kayo, ito ay kakilakilabot. Sa ngayon ay itinuturing ko itong isang lipas na pagsusuri at mapanganib sa isang nakatatanda. Isa pang mahalagang panganib ay ang fecal impaction dahil sa barium. Ang barium ay talagang liquid shock. Kung hindi ito ganap na maalis, maaaring maging matigas at bumuo ng semento na plug na nagdudulot ng intestinal obstruction. Nakita ko ang mga pasyente na nagdurusa sa loob ng mga linggo dahil dito. Bukod pa ay nangangailangan ito ng radiation at ang pinakamahalaga, ang kalidad ng imahe ay napakababa kumpara sa colonoscopia. Maaari itong makaligtaan ang maliliit na pulip o flat lesions. Ito ay parang sinusubukang i-diagnose ang problema sa isang modernong sasakyan gamit lamang ang stethoscope. Kung ang inyong doktor ay nagmumungkahi ng barium enema pagkatapos ng 6 nita, ang aking payo ay humingi ng second opinion at itanong ng diretsyo, ano ang mas modernong at ligtas na alternatibo at bakit hindi natin ito isinasaalang-alang? 5. Ang kalahating solusyon na lumilikha ng maling pakiramdam ng seguridad. Narating na natin ang huling pagsusuri at ito ay banayad dahil mukhang makatuwirang alternatibo sa colonoscopia. Ito ang flexible sigmoidoscopy. Sa madaling sabi ay mini colonoscopy. Gumagamit ito ng mas maikling endoscope upang suriin lamang ang huling bahagi ng bituka. Ito ay mas mabilis at madalas ay hindi nangangailangan ng malalim na sedation. Kaya iminungkahi ito bilang mas kaunting invasive na option sa screening. At oo, ang mga panganib ay mas mababa kaysa sa buong colonoscopia. Ang problema, ang aking pangunahing pagtutol ay nagbibigay ito ng maling at mapanganib na pakiramdam ng seguridad. Ito ay kalahating solusyon. Isipin ninyong kumuha kayo ng inspektor upang suriin ang isang bahay, pero tinitingnan lamang ang basement at sinasabi, lahat ay perpekto, ang bahay ay ligtas. Mananatili ba kayong kalmado o magtatanong kayo kung ano ang nangyayari sa attic? Iyon ang sigmoidoscopy. Sinusuri lamang nito ang huling bahagi ng bituka, pero ang mga kamakailang pag-aaral ay nagpapakita ng proximal migration ng cancer sa populasyon ng nakatatanda. Ibig sabihin, lalong maraming polyp at cancer sa kanang bahagi ng bituka, isang lugar na hindi nakikita ng sigmoidoscope. Kaya maaari kayong magpa-sigmoidoscopy, makatanggap ng ulat na nagsasabing lahat ay normal, at isipin na kayo ay libre sa panganib, habang ang isang mapanganib na polyp ay lumalaki sa hindi nasuri na lugar. Ito ay isang all-clear na nalalapat lamang sa isang bahagi ng mapa. Isang kasamahan ang nagkwento sa akin tungkol sa isang pasyente na 68 taong gulang na regular na nagpapasigmoidoscopy para sa screening, lahat ay normal. Nagsimula ito sa anemia at pagbaba ng timbang. Sa wakas, ang isang buong colonoscopia ay nagpakita ng advanced na cancer sa ascending colon. Ang sigmoidoscopy ay nagbigay sa kanya ng isang dekada ng maling negatibo. Kung ginawa niya ang simpleng taunang FIT test, malamang na positibo ito ng mas maaga. Sa kasalukuyang tanawin na may mahuhusay na non-invasive na pagsusuri tulad ng FIT, ang sigmoidoscopy bilang primary screening ay nawala na ang lugar nito. Bakit pipiliin ang bahagyang at hindi komportabling pagsusuri kapag maaari kayong gumawa ng test sa bahay na sumusuri sa buong bituka? Ito ay pagtingin sa keyhole kapag kailangan ninyong buksan ang pinto. Konklusyon at buod. Kaya, ano ang natutunan natin ngayon? Inalis natin ang 5 pagsusuri sa bituka na pagkatapos ng 16 ay karapat-dapat sa seryosong usapan sa inyong doktor. Buod natin. Ang rutinang colonoscopia, isang mahusay na kasangkapan, pero ang mga panganib nito, paghahanda, perforasyon, sedation, ay ginagawang mahalaga ang usapan tungkol sa kung kinakailangan ito pagkatapos ng 75, lalo na kung walang sintomas. Ang virtual colonoscopy ay tunog na mabuti, pero inilalantad tayo sa radiation at sa kaskad ng pagkabalisa dahil sa maling positibo, upang madalas ay natatapos na nangangailangan ng tunay na colonoscopia. Ang capsule endoscopy, isang teknolohikal na kahanga-hanga na may tunay na panganib ng pagka-stuck na nagiging emergency mula sa isang pagsusuri. Ang barium enema, isang labi ng nakaraan, hindi komportable, hindi tumpak, at may mga panganib na wala ng justifikasyon.
Ang flexible sigmoidoscopy, ang kalahating solusyon na nagbibigay ng maling seguridad, na hindi pinapansin ang mga lugar ng bituka kung saan maaaring nagtatago ang panganib. Ang pangunahing mensahe ay hindi ang matakot sa medisina, ito ay ang kabaligtaran. Ito ay isang tawag sa mas matalinong at personalized na medisina. Ang tapang na tanungin ang rutina. Ang tapang na itanong kung bakit. Ang tapang na sabihin. Pag-usapan natin ang mga panganib at benepisyo sa aking kaso. Ang matalinong pag-iwas ay hindi ang paggawa ng higit pang pagsusuri. Ito ay ang paggawa ng tama. Ito ay ang pag-unawa na ang layunin, lalo na pagkatapos ng 60, ay protektahan ang kalidad ng buhay. Kaya, ano ang dapat gawin? Makipag-usap sa inyong doktor. Huwag tanggapin ang ito ay rutina. Itanong, ano ang aking mga risk factor? Ano ang mas kaunting invasive na alternatibo? Ano ang mangyayari kung magmo-monitor tayo sa halip na kumilos na? Gamitin ang non-invasive na pagsusuri. Para sa cancer sa bituka, ang mga pagsusuri sa dumi tulad ng FIT ay isang kahangahangang tool para sa initial screening, ligtas at epektibo. Tumutok sa tunay na pag-iwas. Ang tunay na preventive medicine ay nasa inyong plato, sa inyong sapatos at sa inyong pamumuhay. Fiber, hydration, ehersisyo, at pamamahala ng stress. Pakinggan ang inyong katawan. Huwag balewalain ang mga paulit-ulit na sintomas tulad ng pagbabago sa inyong gawi, pagdurugo, o sakit. Sa harap ng mga sintomas, ganap na nagbabago ang balanse ng mga pagsusuri. Iniimbitahan ko kayong ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento. Kailanman ba kayo ay naramdamang pinipilit na gawin ang isang pagsusuri? Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba. Salamat sa pagsama sa akin. Alagaan ang inyong kalusugan ng may talino at tamang pagpapasya.